Maligayang pakikinig sa Pinoy Dream Stories, kung saan ang bawat kwento ay puno ng pag-ibig, pagsubok at mga aral sa buhay. Dito, hatid namin ang mga kwentong Tagalog na may halong drama at inspirasyon, kung saan matuto tayo sa bawat liko ng buhay. Mula sa mga pangarap na natutupad hanggang sa mga pagsubok na nagtuturo ng mahalagang leksyon, ang bawat kwento ay may dahilan. Samahan kami sa mga kwentong magbibigay ng pag-asa at magpapaalala na may kabayaran ang bawat aksyon sa buhay. Mag-subscribe na at sama-sama nating tuklasin ang mga kwentong magbibigay ng bagong pananaw sa buhay. Sa bawat kabanata ng buhay, may mga sandaling nagiging palatandaan, mga desisyong nagbubukas ng pintuan sa hindi inaasahang kinabukasan. Ngunit, paano kung ang isang simpleng kabutihan ay maging susi sa isang mundo ng kapangyarihan, lihim, at paghihiganti na kailan may hindi mo inaakala? Handa na ba kayong masilaya ng isang kwentong magpapatunay na ang kabutihan sa gitna ng kadiliman ay may kakayahang baguhin ang lahat? Isang probinsyanang dalaga, isang matandang lalaking puno ng hiwaga, at isang pagmamahala na sumibol sa gitna ng katotohanan at pagpapanggap. Ang kwentong ito ay magbibigay ng kurot sa inyong puso, lulumpay sa inyong isip at mag-iiwan ng isang aral na mananatili habang buhay. Ito ang kwento ni Elena at Arturo at ng isang tinapay na magbubuklod sa kanilang kapalaran. Subalit, hindi ito basta-basta pag-ibig. Ito'y puno ng misteryo, pagsubok at isang malupit na twist na yayanig sa inyong mga paniniwala. Kaya, humanda na kayo dahil ang sumusunod na mga sandali ay magpapabago sa inyong pananaw sa kapangyarihan, pag-ibig at ang tunay na halaga ng pagpapatawad. Sa isang liblib na bayan sa probinsya, doon nagsimula ang kwento ni Elena. Isang dalagang may busilak na puso, taglay ang ganda ng simpleng pamumuhay. Ang kanyang mga kamay, sanay sa paggawa ng tinapay, paglilinis, at pag-aalaga sa kanyang nakababat kapatid na si Berto. Bawat araw, gumigising siya bago pa sumikat ang araw. Ang simoy ng hangin sa probinsya ang bumubungad sa kanyang pag-asa. Pangarap niya? Simple lamang. Ang makatapos sa pag-aaral ang kanyang kapatid at magkaroon sila ng isang disenteng buhay. Ngunit alam niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin. Sa kanilang pamilya, siya ang lakas. Ang kanilang maliit na bahay, bagaman salat sa karangyaan, ay puno ng pagmamahalan. Ngunit ang kahirapan ay tila isang anino na patuloy na sumusunod sa kanilang bawat hakbang. Ang bawat sentimong kinikita niya mula sa paggawa ng tinapay na ibinibenta sa bayan ay pinagkakasya niya. Tinitiyak na may ilalaan para sa pagkain at pangangailangan ni Berto. Ang mga bituin sa gabi ang tanging saksi sa kanyang mga panalangin, sa kanyang mga lihim na pangarap na minsan ay tila imposible. Ang bawat umaga ni Elena ay nagsisimula sa init ng pugon at sa amoy ng sariwang tinapay. Mula sa paggising, magmamasahe na siya ng harina, hahalo ng gatas at itlog at buong pagmamahal na huhubugin ang bawat piraso. Hindi ito simpleng paggawa ng tinapay. Para sa kanya, bawat piraso ay may kalakip na pag-asa, panalangin at pangarap. Kapag luto na ang mga tinapay, maaga siyang pupunta sa bayan, bit-bit ang isang malaking bilaw upang ibenta ang mga ito. Hindi niya alintana ang init ng araw o ang pagod sa paglalakad. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalikom ng sapat na pera para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at para sa pag-aaral ni Berto. Sa bawat customer na bumibili, isang ngiti ang isinusukli niya, isang ngiti na nakukubli sa kanyang mga paghihirap. Kilala siya sa buong bayan bilang ang dalagang tinapay, masipag, magalang at puno ng kabutihan. Ngunit ang simpleng rutinang ito ay malapit nang magbago dahil may isang mata na matagal nang nakamasid sa kanya. Isang mata na may dalang lihim na misyon. Isang malakas na bagyo ang dumating
At kasabay nito ang isa pang pagsubog sa buhay ni Elena. Ang kanilang bubong na matagal nang inaayos ay tuluyan ng bumigay. Habang umuulan, kitang-kita ang pagtulo ng tubig mula sa butas-butas na yero. Basa ang kanilang sahig at ginaw na ginaw si Berto. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Paano sila magkakaroon ng pera para sa pagpapaayos? Ang kita niya sa tinapay ay sapat lang para sa kanilang pagkain. Ang gabing iyon ay napuno ng kanyang tahimik na pagtangis. Sa kanyang pagpupumilit na maging matatag ay hindi niya maiwasan ang malalim na pagkabahala. Naaalala niya ang kanyang mga magulang na maaga siyang iniwan at ang pangako niya sa kanila na aalagaan si Berto at sisikapin nilang makabangon. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagpapahiwatig ng kanyang mga luha. Subalit, sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Ito ang kanyang paalala na kailangan niyang maging mas matatag, mas masipag, at mas maaasahan para sa kanyang kapatid. Ang pagsubok na ito ay magpapalalim sa kanyang paniniwala na ang kabutihan ay magbubunga rin ng biyaya kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Isang hapon, habang naglalakad sila pauli galing sa bayan, nakita ni Berto ang isang laruan sa tindahan. Isang maliit na robot. Nagningning ang kanyang mga mata at nagmamakaawa siyang humiling sa kanyang ate na bilhin ito. Ngunit sa bulsa ni Elena, walang laman kundi kaunting barya na sapat lang para sa kanilang hapunan. Ang lungkot sa mata ni Berto ay parang matalim na kutsilyong humiwa sa puso ni Elena. Gusto niyang bilhin. Gusto niyang ibigay ang lahat ng pangarap ng kanyang kapatid. Ngunit ang realidad ay malupit. Sa halip na magalit, niyakap niya si Berto at ipinaliwanag na kailangan nilang magtipid. Pinangakuan niya ang kapatid na balang araw ay mabibili rin nila yon. At higit pa, ngunit sa loob niya, isang pangako rin sa sarili ang nabuo. Hindi lang laruan ang kanyang ipagkakaloob. Magtatrabaho siya ng mas doble para mabigyan si Berto ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa at hindi ng pagtanggi. Ang sandaling ito ay nagpalalim pa sa kanyang determinasyon at nagpatibay sa kanyang paninindigan na ang kanyang kabutihan ay hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa kanyang pamilya. Minsan, habang naglilinis ng kanilang lumang bahay, nakita ni Elena ang kanyang lumang diploma. Nakatapos siya ng high school bilang valedictorian na may pangarap na makapag-aral sa kolehiyo at maging isang guro. Ngunit sa pagkawala ng kanyang mga magulang, ang pangarap na iyon ay tuluyan nang naiwan sa isang sulok, nakabalot sa alikabok ng nakaraan. Sa bawat paghawak niya sa diploma, isang kirot ang dumadaloy sa kanyang puso. Ang pag-asa na makapag-aral, ang pangarap na makapagbigay ng mas magandang buhay sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang edukasyon, ay tila nalusaw na parang bula. Ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob, bagkus ang kanyang determinasyon na ibigay ang lahat para sa kanyang kapatid ay lalo pang lumalim. Kung hindi man siya ang makakamit ng kanyang pangarap, sisiguraduhin niyang si Bertoy ay makakatuntong sa kolehiyo na magkakamit ang mga oportunidad na hindi niya naranasan. Ang sakripisyo ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao at sa bawat sakripisyo, isang matatag na puso ang kanyang ipinagpapakita sa mundo. Habang abala si Elena sa kanyang pang-araw-araw na gawain, hindi niya alam na may isang pares ng mga mata na matagal nang nakamasid sa kanya. Si Arturo, isang mayamang CEO, matanda na ngunit malakas pa rin ang tindig. Nakaupo sa kanyang mamahaling sasakyan, si Arturo ay nagpapanggap bilang isang simpleng lolo na naghahanap ng kapayapaan sa probinsya. Ngunit ang kanyang tunay na intensyon ay malalim at puno ng lihim. Napansin niya si Elena sa kanyang paglalakad araw-araw, bit-bit ang bilaw ng tinapay, ang kanyang ngiti na kahit sa gitna ng pagod ay nananatili. Nakita niya ang kabutihan sa mga mata nito, ang kasipagan sa bawat galaw. Nagkaroon siya ng isang ideya,
Isang misyon na hindi niya kailanman inakala na magiging sentro ng kanyang buhay. Araw-araw, pinagmamasdan niya si Elena mula sa malayo. Pinag-aaralan ang bawat detalye ng kanyang buhay at dahan-dahang binubuo ang kanyang plano. Hindi niya alam na ang pagmamasid na ito ay magbubukas ng isang bagong kabanata sa kanilang mga buhay. Isang kabanata na puno ng pagbabago at hindi inaasahang mga pangyayari. Sa paglipas ng mga araw, ipinagpatuloy ni Arturo ang kanyang pagpapanggap. Nagrenta siya ng isang maliit na bahay sa bayan, malapit sa ruta ni Elena. Pinakita niya ang sarili bilang isang matandang lolo na naghahanap ng simpleng buhay, malayo sa ingay ng syudad. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay nakatago at si Mang Tonyo, ang kanyang pinagkakatiwalaang tsuper, ang tanging nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao at misyon. Binalak niyang makalapit kay Elena upang mas maintindihan ang kanyang pagkatao, ang kanyang mga pinagdadaanan. Gusto niyang makita kung ang kanyang kabutihan ay tunay o kung may ibang motibo sa likod nito. Ang kanyang misyon ay hindi lang basta pagmamasid. Ito ay isang paghanap ng sagot sa isang personal na katanungan, isang pagsubok sa pagkatao ng isang estranghero na tila nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ang bawat kilos ni Arturo ay maingat na pinaplano. Bawat salita ay pinipili dahil alam niyang ang isang maling galaw ay maaaring makasira sa kanyang misyon. Isang umaga habang naglalakad si Elena upang ibenta ang kanyang mga tinapay, nakita niya si Arturo na nakaupo sa isang bangko, mukhang malungkot at mahina. Sa kanyang mga mata, nakita ni Elena ang kaparehong lungkot na minsan ay nakikita niya sa kanyang sarili. Hindi siya nag-atubili. Lumapit siya kay Arturo at inalok ito ng isang piraso ng kanyang sariwang tinapay. "Lolo, gusto niyo po ba ng tinapay? Sariwa po yan." Hindi niya alam na ang simpleng kilos na iyon ay magiging simula ng isang pagbabago sa kanyang buhay. Nagulat si Arturo sa kabutihan ng dalaga. Tinanggap niya ang tinapay at sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Nagpanggap si Arturo na walang pera at sinabi ni Elena na libre lang iyon dahil importante ang makakain. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Arturo ang isang init sa kanyang puso na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang simpleng kilos ng kabutihan ni Elena ay nagpatunay sa kanyang hinala. Ang dalagang ito ay tunay na may busilak na puso na walang halong pagkukunwari. Mula noon, halos araw-araw ay nagkikita si Elena at Arturo. Si Elena na walang alam sa tunay na pagkatao ni Arturo ay nakipagkaibigan sa matandang lolo. Kinikwento niya ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga paghihirap, ang kanyang pagmamahal sa kanyang kapatid na si Berto. Sa bawat kwento, mas lalong humahanga si Arturo sa dalaga. Nakita niya ang pagiging matatag nito, ang kanyang paninindigan sa buhay, at ang kanyang walang sawang pagbibigay ng pag-asa sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ibinahagi din ni Arturo ang ilang kwento, ngulit maingat siyang nagbibigay ng mga impormasyon na hindi magbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao. Nakinig siya ng mabuti sa bawat salita ni Elena, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang kanyang paghanga. Hindi lamang siya nagmamasid, kundi nagiging bahagi na rin ng buhay ng dalaga. Hindi niya namamalayan. Ang kanyang pagpapanggap ay nagiging isang tunay na pagmamalasakit. Ngunit ano nga ba ang tunay na motibo ni Arturo sa kanyang pagpapanggap? Bakit nagkukunwari ang isang mayamang CEO bilang isang mahirap na lolo? Ang kanyang kwento ay puno ng kirot at panghihinayang. Si Arturo ay anak ng isang napakayamang negosyante, si Don Ramon. Ngunit sa kabila ng kanilang yaman, ang pagmamahalan sa kanilang pamilya ay salat. Ang kanyang ama ay naging sakim, at dahil sa pera, nagawa niyang saktan at linlangin ang maraming tao, kabilang na ang kanyang sariling ina. Lumaki si Arturo na nakita ang epekto ng kayamanan sa tao, ang pagkasira ng pamilya, ang pagkawala ng moralidad.
Kaya nang mamatay ang kanyang ama, ipinangako niya sa sarili na hindi siya magiging katulad nito. Nais niyang makahanap ng isang tao na hindi nabubulag sa kayamanan. Isang tao na may busilak na puso, na may kakayahang magmahal ng totoo at magdala ng tunay na pagbabago. Ito ang kanyang personal na misyon. Upang hindi niya makalimutan ang kanyang pinagmulan at upang makahanap ng isang tunay na tao sa gitna ng lahat ng kanyang yaman. Habang tumatagal, nagsimula ng magbigay ng mga regalo si Arturo kay Elena. Mga simpleng bagay lang, tulad ng pagkain o kaunting pera, na kunwari ay kanyang natipon. Ngunit ang bawat regalo ay isang pagsubok, isang paraan upang makita kung ang kabutihan ni Elena ay magbabago sa oras na makakita siya ng biyaya. Ngunit sa bawat alok, laging tumatanggi si Elena. "Salamat po, Lolo, pero ayos lang po ako. Marami pa po akong tinapay." Ngunit sa pagpilit ni Arturo, tinatanggap niya ang tulong, ngunit hindi ito nagbago sa kanyang pagkatao. Patuloy siyang nagsusumikap, patuloy na nagbebenta ng tinapay at patuloy na nag-aalaga kay Berto. Ito ang nagpatunay kay Arturo na si Elena ay hindi lamang basta mabait, kundi matatag din ang kanyang mga prinsipyo. Hindi siya nabubulag sa material na bagay at ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya ay mas matimbang kaysa sa anumang kayamanan. Ngunit hindi pa tapos ang mga pagsubok. Dahil may isang mas malaking plano si Arturo para kay Elena. Isang plano na magpapabago sa kanyang buhay ng tuluyan. Sa kanyang tahanan, may isang lihim na folder si Arturo. Sa loob nito, naroon ang lahat ng impormasyon tungkol kay Elena. Ang kanyang pinagmulan, ang kanyang mga pinagdaanan, ang kanyang mga pangarap. Pinag-aralan niya ang bawat detalye, hindi lamang upang subukin ang kanyang pagkatao, kundi upang mas maintindihan ang kanyang buong pagkatao. Ang bawat pagmamasid ay nagpapatunay sa kanyang paniniwala na si Elena ay isang pambihirang tao, isang dalagang may taglay na kabutihan na tila nawawala na sa mundo. Hindi lang niya ito iniisip bilang isang posibleng asawa, kundi bilang isang inspirasyon, isang pag-asa sa isang mundo na puno ng kasakiman at kasinungalingan. Nais niyang ibalik ang tiwala niya sa pag-ibig, sa pamilya at sa tunay na kahulugan ng buhay. Ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa kanyang pumanaw na ina, na nangarap na makahanap siya ng isang tao na magpapasaya sa kanya, na magbibigay ng tunay na pagmamahal at hindi kayamanan. Habang tumatagal ang pagpapanggap ni Arturo, may isang damdaming na dahan-dahang sumisibol sa kanyang puso. Ang paghanga niya kay Elena ay lumalalim at nagsisimula na itong maging pagmamahal. Hindi niya inakala na sa gitna ng kanyang misyon ay mahuhulog siya sa isang dalagang probinsyana. Ang kanyang mga emosyon ay naging komplikado. Paano niya aaminin ang kanyang tunay na pagkatao? Matatanggap kaya siya ni Elena sa oras na malaman nito ang katotohanan? Ang bawat sandali na kasama niya si Elena, bawat ngiti ng dalaga, ay nagpapahirap sa kanyang kalooban. Nais niyang sabihin ang totoo, ngunit natatakot siyang masira ang lahat. Ang pagmamahal ay naging isang panganib, isang lihim na kailangan niyang ingatan. Ang kanyang puso ay nahati sa pagitan ng kanyang misyon at ng kanyang tunay na damdamin. Ngunit alam niya na sa tamang panahon, kailangan niyang sabihin ang katotohanan at harapin ang anumang mangyari. Dumating ang araw ng huling pagsubok. Lumapit si Arturo kay Elena at inalok ito ng malaking halaga ng pera, sapat para maayos ang kanilang bubong, makabili ng laruan ni Berto, at makapag-ipon para sa kanyang pag-aaral. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi niya na ito ay regalo, hindi pa utang. "Elena, alam kong nahihirapan kayo. Ito ay maliit na tulong lamang mula sa akin. Sana ay tanggapin mo ito." Sa mga sandaling iyon, nagkaroon ng matinding pagkalito si Elena. Kailangan niya ng pera, oo,
Ngunit ang kanyang prinsipyo ay mas matimbang. Ngunit ang pagtanggi niya ay hindi pagtanggi sa tulong, kundi sa pagkakataon na maging umasa lamang. Sa halip, sinabi niya, "Salamat po, Lolo, pero mas gusto ko pong paghirapan ng lahat. Kung may trabaho po kayo ipapagawa, mas matutuwa po ako." Ang mga salitang ito ang nagpatibay sa paniniwala ni Arturo na si Elena ay ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang desisyon ay nabuo na. Ito na ang tamang panahon upang ilabas ang katotohanan, upang ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao at ang kanyang tunay na intensyon. Isang umaga, imbis na tinapay ang ibenta ni Elena, isang alok ang natanggap niya mula kay Arturo. "Elena, may alam akong trabaho sa Maynila. Isang malaking kumpanya ang naghahanap ng mapagkakatiwalaang tao. Kung gusto mo, tutulungan kitang makakuha ng posisyon." Nagulat si Elena. Maynila? Isang malaking kumpanya? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatanggap ang business card na ibinigay ni Arturo. Nakasulat doon ang pangalan ng isang sikat na kumpanya sa syudad. Isang kumpanya na ang pangalan ay madalas niyang marinig sa radyo. Nagdalawang isip siya. Paano si Berto? Paano kanyang buhay sa probinsya? Ngunit ang pag-asa para sa isang mas magandang buhay, para sa pag-aaral ni Berto, ay mas malakas. Hindi niya alam na ang alok na ito ay simula lamang ng isang malaking pagbabago. Isang paglalakbay na puno ng pagsubok at pagtuklas. Ang alok na ito ay hindi lang basta trabaho. Ito ay isang imbitasyon sa isang mundo na hindi niya kailanman inakala na mapapasukan niya. Isang mundo na pinamumunuan ng isang lolo na kanyang naging kaibigan. Napagdesisyonan ni Elena na tanggapin ang alok ni Arturo. Sa puso niya, may halong kaba at pag-asa. Ibinili niya si Berto kay Aling Nena, ang may-ari ng karinderya na kanyang kinikilala bilang ikalawang ina. Umiyak si Berto. Ayaw siyang paalisin. "Ate, huwag ka nang umalis." Ngunit buong pagmamahal na mata na niyakap siya ni Elena. "Berto, gagawin ko ito para sa atin. Para makapag-aral ka, para magkaroon tayo ng magandang buhay." Sa kanyang pamamaalam, isang malalim na pighati ang naramdaman ni Elena. Ngunit ang kanyang desisyon ay matatag. Nakasakay sa isang bus. Habang papalayo sa probinsya, tinignan niya ang tanawin na kanyang kinalakhan. Ang mga puno, ang bukirin, ang simula ng kanyang buhay. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa Maynila. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang bawat milyang nilalaybay niya ay isang hakbang palayo sa nakaraan at isang hakbang papalapit sa isang bagong kinabukasan. Pagdating sa Maynila, isang bagong mundo ang bumungad kay Elena. Ang ingay ng trapiko, ang bilis ng pamumuhay, ang matataas na gusali na tila umaabot sa langit. Lahat ay bago at kakaiba sa kanya. Inasikaso ni Arturo ang lahat para sa kanya. May inihandang dormitoryo para sa mga empleyado ng kumpanya at may sapat na allowances. Isang kumpanya na pagmamay-ari niya, ngunit hindi pa alam ni Elena. Ang lahat ay tila isang panaginip. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ng siyudad, hindi nakalimutan ni Elena ang kanyang pinagmulan. Ang kanyang mga pangarap para kay Berto ay nanatiling matibay. Bagaman may takot sa kanyang puso, mayroon din siyang matinding determinasyon na magtagumpay. Hindi siya papayag na mawalan ng pag-asa dahil alam niyang sa kanyang paglalakbay, mayroon isang lolo na nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Isang lolo na kanyang pinagkakatiwalaan. Sa pagdating ni Elena sa kumpanya, agad siyang inilagay sa posisyon ng isang sekretarya. Isang posisyon na hindi niya inakala na mapupuntahan niya. Mula sa pagmamasa ng tinapay, tungo sa paghawak ng mga dokumento at paggamit ng computer. Bagaman may kaalaman siya sa paggamit ng basic computer, ang corporate world ay bago sa kanya. Ngunit sa bawat hamon, sinisikap niyang matuto.
Maaga siyang pumapasok, nagbabasa ng mga manuals, at humihingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan. Sa simula, marami ang nagtataka. Paano nakapasok ang isang probinsyana sa isang malaking kumpanya? Sa isang posisyon na karaniwang para sa mga may matataas na pinag-aralan. Ngunit, ang kanyang kasipagan at dedikasyon ay hindi maitatago. Dahan-dahan, nakuha niya ang tiwala ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang simpleng pagkatao ay nagbigay ng sariwang hangin sa corporate world na puno ng politika at kompetisyon. Hindi niya alam, ngunit ang bawat hakbang niya ay maingat na minamanmanan ni Arturo, na masaya sa kanyang mga nakikitang pagbabago. Sa opisina, hindi may iwasan ng mga bulungan at pagtataka. Sino si Elena? Bakit siya agad nakakuha ng posisyon ng mataas? Ang iba na matagal nang naghihirap para umakyat sa ranggo ay hindi may iwasang makaramdam ng inggit. Sigurado ako may kapit yan, ang mga naririnig niyang bulong. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Elena. Hindi niya pinansin ang mga negatibong komento. Sa halip, ginamit niya ang mga ito bilang motibasyon upang mas pagbutihin ang kanyang trabaho. Ipinakita niya na hindi lang siya basta probinsyana, kundi isang masipag, matalino, at may kakayahang individual. Ang bawat hamon ay naging pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili. Hindi niya alam na ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Arturo. Nais niyang makita kung paano haharapin ni Elena ang mga pagsubok sa corporate world. Ang pagiging probinsyana ni Elena ay naging simbolo ng kanyang katatagan. Isang patunay na ang kabutihan ay hindi kailanman nawawala kahit sa gitna ng mundo ng kasakiman at inggit. Sa bawat linggo, hindi nakakalimutan ni Elena na tawagan si Berto. Ikinukwento niya ang kanyang mga pinagdadaanan sa Maynila, ang kanyang mga bagong kaibigan at ang kanyang mga natutunan. Sa bawat tawag, nagbibigay siya ng pag-asa kay Berto. Pinapaalaala ang kapatid na mag-aral ng mabuti at nangangakong uuwi siya sa probinsya sa lalong madaling panahon. Ang mga tawag na ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang boses ni Berto, ang kanyang mga kwento tungkol sa probinsya, ang kanyang mga paghiling ay nagpapaalaala kay Elena kung bakit siya naroroon. Hindi siya sumusuko dahil alam niyang may naghihintay sa kanya sa probinsya. Isang kapatid na umaasa sa kanya. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya, ang kanyang sandigan, ang kanyang motibasyon upang mas pagbutihin ang kanyang sarili at maabot ang kanyang mga pangarap. Ang bawat sandali na malayo siya sa probinsya ay isang sakripisyo, ngulit alam niyang ang sakripisyong ito ay may malaking kapalit sa huli. Habang tumatagal, mas lalong nakikita ang kakayahan ni Elena. Mula sa pagiging sekretarya, unti-unti siyang umakyat sa corporate ladder. Ang kanyang mga ideya ay naging mahalaga sa kumpanya. Ang kanyang sipag ay naging inspirasyon. Palihim si Arturo na ginagabayan siya. Tinuturuan siya ng mga diskarte sa negosyo. Tinutulungan siyang mas maintindihan ang mundo ng korporasyon. Ang kanyang mga paggabay ay tila isang lolo na nagtuturo sa kanyang apo. Ngunit sa likod nito ay may mas malalim na intensyon. Nais niyang makita kung paano haharapin ni Elena ang kapangyarihan, kung paano niya hahawakan ang responsibilidad. Sa bawat pagkilala, lalo niyang napatunayan na si Elena ay hindi lang basta't isang mabait na dalaga, kundi isang matalino at may kakayahang pinuno. Ang kanyang pagkakilala sa kumpanya ay hindi lamang dahil sa kanyang kasipagan, kundi dahil din sa kanyang kabutihan na siyang nagpapakita ng tunay na karakter ng isang tao. Sa bawat pag-akyat ni Elena sa ranggo, lalo namang lumalalim ang pagdududa ng kanyang mga kasamahan. Paano siya nagkaroon ng ganito kabilis na pag-unlad? Mayroon ba siyang lihim na koneksyon? Marami ang naghinala na mayroon siyang backer, na mayroong nagtutulak sa kanya sa likuran.
Ngunit hindi nila alam na ang kanilang mga hinala ay kalahating totoo. Si Arturo nga ang kanyang backer, ngunit hindi sa paraan na kanilang iniisip. Hindi niya ito ginamit para sa kanyang sariling kapakanan, kundi para sa pagsubok ng kanyang pagkatao. Ang mga bulungan ay umabot din sa tenga ni Elena, ngunit hindi niya ito pinansin. Alam niyang ang kanyang pagtatagumpay ay bunga ng kanyang sariling sigasig at tiyaga. Ang pagdududa ng iba ay nagbigay sa kanya ng mas malaking motibasyon na patunayan ang kanyang sarili, na ipakita na ang isang probinsyana ay may kakayahang umakyat sa tuktok, hindi sa pamamagitan ng koneksyon, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap at kabutihan. Sa gitna ng lahat ng ito, bumabalik sa isip ni Arturo ang kanyang nakaraan. Ang kanyang ama, si Don Ramon, ay isang napakayamang negosyante. Ngunit ang kanyang yaman ay nagdala ng kasakiman at pagkasira sa kanilang pamilya. Naaalala ni Arturo ang isang eksena kung saan galit na galit ang kanyang ama dahil sa kaunting nawawalang pera at kung paano niya sinigawan ang kanyang ina dahil dito. Ang pera ang pinakamahalaga sa mundo, Arturo. Huwag kang magpapaloko sa kahit sino. Ang mga salitang ito ay tumatak sa isip ni Arturo at ito ang nagtulak sa kanya upang maghanap ng tunay na halaga sa buhay. Ayaw niyang maging katulad ng kanyang ama. Ayaw niyang ang pera ang maging sentro ng kanyang buhay. Nais niyang makahanap ng isang tao na magpapakita sa kanya na may mas mahalaga pa sa kayamanan. Isang tao na magbibigay sa kanya ng tunay na pagmamahal at kapayapaan. Ang kanyang paghahanap ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa paghilom ng kanyang nakaraan. Habang mas lalong nakikilala ni Arturo si Elena, mas lalong lumalalim ang kanyang damdamin. Hindi na lang ito basta pagsubok. Ito ay naging isang tunay na pagmamahal. Ang kanyang mga pagmamasid ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang kanyang mga kwento ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Naramdaman niya ang isang koneksyon kay Elena na hindi niya kailanman naramdaman sa ibang babae. Ang kanyang simpleng pagkatao, ang kanyang kabutihan, ang kanyang dedikasyon sa kanyang pamilya ay nagpatagumpay sa kanya na siya ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang pag-amin ng kanyang tunay na pagkatao ay naging mas mahirap. Paano niya sasabihin kay Elena na ang lolo na kanyang naging kaibigan ay isang mayamang CEO? Paano niya ipapaliwanag ang lahat ng kanyang ginawang pagpapanggap? Ang pagmamahal ay naging isang hamon, isang matinding pagsubok sa kanyang sarili. Sa loob ng ilang buwan, malaki ang pinagbago sa buhay ni Elena. Nakatira na siya sa isang disenteng lugar, kumikita ng malaki at nakakapagpadala na ng sapat na pera kay Berto. Nabibili na niya ang mga kailangan niya at nakakapag-ipon na siya para sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, nananatili siyang simple. Hindi siya nabago ng pera. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho ng masipag, patuloy pa rin siyang nagiging mapagpakumbaba, at patuloy pa rin siyang tumutulong sa kanyang mga kasamahan. Ang kanyang pagkatao ay nanatiling buo, hindi nabubulag sa kayamanan. Ito ang mas nagpatunay kay Arturo na ang kanyang pagpili kay Elena ay tama. Si Elena ay hindi lamang basta isang probinsyana, kundi isang babaeng may matatag na prinsipyo. Isang babaeng may kakayahang hawakan ang yaman nang hindi nabubulag sa kasakiman. Isang araw, nagkaroon ng biglaang board meeting. Inutusan si Elena na ipaghanda ang lahat ng mga dokumento. Pagpasok niya sa boardroom, gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Nakaupo sa ulo ng mesa, nakasuot ng mamahaling suit at may seryosong ekspresyon sa muka ay si Arturo, ang matandang lolo na kanyang naging kaibigan, ang lolo na nagbigay sa kanya ng trabaho. Ang kanyang puso ay kinalabog. Hindi siya makapaniwala. Ano ang ginagawa niya rito?
bakit siya nakaupo sa pinakamataas na posisyon? Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang mga tanong ay tila nagkaroon ng kasagutan. Ang kanyang lolo, ang kanyang kaibigan, ay hindi lamang basta isang lolo. Siya ang CEO ng kumpanya. Ang sandaling ito ay naging isang malaking twist sa kanyang buhay. Isang pagbubunyag ng katotohanan na hindi niya kailanman inakala. Sa loob ng boardroom, sa harap ng lahat ng board members, ibinunyag ni Arturo ang kanyang tunay na pagkatao. Ako si Arturo de la Cruz, ang CEO ng kumpanyang ito. Pagkatapos, tiningnan niya si Elena at sa kanyang mga mata ay nakita ni Elena ang pagsisisi. Elena, patawarin mo ako. Kailangan kong gawin ito upang makita ang tunay mong pagkatao. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Elena ang matinding kirot sa kanyang puso. Pagtataksil. Ang lolo na kanyang pinagkakatiwalaan, ang lolo na kanyang naging kaibigan, ay naglihim sa kanya. Naramdaman niyang matinding galit, pagkalito at sakit. Ang lahat ng kanyang pagtitiwala ay tila nawala na parang bula. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagkabigo. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang simpleng probinsyana na nangarap lamang ng isang desenteng buhay ay naging biktima ng isang malalim na lihim. Ngunit hindi pa doon natapos ang twist. Hindi lang pag-ibig ang nagtulak kay Arturo sa kanyang plano. May mas malalim pa siyang intensyon. Isang intensyon na konektado sa kanyang nakaraan. Elena, ang dahilan kung bakit ko ito ginawa ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa lahat ng mga taong sinaktan ng aking ama. Para sa lahat ng mga empleyadong niloko niya. Gusto kong patunayan na ang kabutihan ay mas matimbang kaysa sa kasakiman. Nais kong makahanap ng isang taong magbabago sa kumpanyang ito. Isang tao na magdadala ng tunay na pagbabago. At iyon ay ikaw. Nagulat si Elena. Hindi lang pala siya ang biktima ng kanyang plano. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking paghihigante. Isang aral sa lahat ng mga kasamahan niyang nagtataka. At sa kanyang ama na nabulag sa kayamanan. Ang twist ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa kapangyarihan, sa pagbabago, at sa paghahanap ng katarungan. Sa loob ng boardroom, nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga board members na matagal nang gumagawa ng mga lihim na transaksyon sa ilalim ng kaalaman ni Don Ramon ay gulat na gulat. Ang kanilang mga lihim ay nabunyag na. Ang kanilang mga plano ay nasira na. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at takot. Ang iba naman ay nakaramdam ng panghihinayang. Ang kanilang mga pangarap na magkaroon ng mas mataas na posisyon ay tila nawala na. Ang kanilang mga bulungan, ang kanilang mga inggit ay tila bumalik sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling tahimik si Elena. Nakinig siya sa bawat salita ni Arturo at sa bawat reaksyon ng mga tao sa paligid niya. Naramdaman niya ang bigat ng katotohanan, ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Ang kanyang buhay ay nagbago at alam niyang sa mga susunod na sandali, kailangan niyang gumawa ng isang desisyon na magpapabago sa kanyang kapalaran. Pagkatapos ng pagbubunyag, lumabas si Elena sa boardroom. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon, galit, sakit, pagkabigo, at higit sa lahat, panghihinayang. Panghihinayang sa lahat ng sandaling pinagkatiwalaan niya si Arturo. Sa lahat ng sandaling, naniniwala siya sa kanyang pagpapanggap. Ngulit meron ding panghihinayang sa kanyang sarili. Bakit hindi niya nakita? Bakit hindi niya nahulaan ang lahat ng ito? Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ngulit sa gitna ng lahat ng ito, may isang boses sa kanyang loob na nagsasabing kailangan niyang maging matatag. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Kailangan niyang harapin ang katotohanan at gumawa ng isang desisyon na magpapabago sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. Ang panghihinayang ay naging isang aral, isang paalala na kailangan niyang maging mas mainat sa kanyang mga desisyon
at mas maging matalino sa kanyang mga pinagkakatiwalaan. Humarap si Elena kay Arturo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Bakit mo ito ginawa, Lolo Arturo? Bakit mo ako niloko? Ang boses niya ay naninginig ngunit puno ng lakas. Tinignan siya ni Arturo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Elena, patawarin mo ako. Nais kong makahanap ng isang tao na hindi nabubulag sa kayamanan. Nais kong makahanap ng isang tao na may tunay na puso at iyon ay ikaw. Ipinaliwanag niya ang kanyang mga motibo, ang kanyang nakaraan, ang kanyang paghahanap sa tunay na kahulugan ng buhay. Sa bawat salita ni Arturo, unti-unting naintindihan na Elena ang kanyang mga motibo. Ngunit ang sakit ng pagtataksil ay nananatili. Kailangan niyang magdesisyon. Papatayin ba niya ang kanyang pagmamahal sa kanya o bibigyan niya siya ng isa pang pagkakataon? Ang paghaharap na ito ay naging isang turning point sa kanilang mga buhay. Isang sandali ng katotohanan na magpapabago sa lahat. Sa pagkakabunyag ng katotohanan, naramdaman ni Elena ang mga implikasyon sa kanyang posisyon sa kumpanya. Ang mga bulungan ay mas lalong lumakas. Siya pala ang girlfriend ng CEO, kaya pala siya mabilis na umakyat. Ang kanyang reputasyon ay nasa panganib. Ang kanyang mga pagsisikap ay tila mawalan ng halaga. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niyang kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili, hindi lamang sa mga tao sa paligid niya, kundi sa kanyang sarili. Kailangan niyang ipakita na ang kanyang pag-akyat sa ranggo ay hindi dahil sa koneksyon, kundi dahil sa kanyang sariling kakayahan. Ang pagsubok na ito ay naging isang pagkakataon upang mas maging matatag, mas maging matalino at mas maging matatag sa kanyang mga prinsipyo. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at patunayan na ang kanyang kabutihan ay hindi kailanman nagbago. Bilang CEO, agad na kumilos si Arturo. Ibinunyag niya ang mga katiwalian at korupsyon na ginawa ng kanyang ama at ng mga board members. Isa-isa niyang ipinatalsik ang lahat ng mga sangkot sa katiwalian at ipinangako na magkakaroon ng malaking pagbabago sa kumpanya. Ang kanyang paghiganti ay hindi para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng mga taong nasaktan at para sa pagbalik ng integridad sa kumpanya. Ngunit ang kanyang paghiganti ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng aral, sa pagpapakita na ang katotohanan ay laging mananaig, at na ang kabutihan ay laging may gantimpala. Ang kanyang mga desisyon ay nagdala ng takot sa kanyang mga kaaway, ngunit nagbigay ng pag-asa sa mga taong naging biktima ng katiwalian. Ang simula ng pagbabago ay narito na, at si Elena ang magiging bahagi nito. Isang araw, tinawag ni Arturo si Elena sa kanyang opisina. Elena, gusto kong ikaw ang mamuno sa kumpanyang ito. Ikaw ang magdadala ng pagbabago. Ikaw ang magpapakita sa lahat na ang isang probinsyana na may busilak na puso ay may kakayahang magtagumpay. Gusto kong ikaw ang maging boses ng katotohanan, ang pag-asa ng kumpanyang ito. Nagulat si Elena. Hindi niya inaakala na aalukin siya ng ganitong posisyon. Ang pamamahala sa isang malaking kumpanya ay isang malaking responsibilidad. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita niya ang tiwala ni Arturo, ang kanyang pag-asa sa kanyang kakayahan. Sa mga sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. Ang kanyang mga pinagdadaanan, ang kanyang mga pagsubok, ang lahat ay naghanda sa kanya para sa sandaling ito. Kailangan niyang tanggapin ang hamon hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang pamilya at para sa lahat ng mga taong naging biktima ng katiwalian. Sa loob ng ilang sandali, pinag-isipan ni Elena ang alok ni Arturo. Ang kanyang puso ay puno ng kaba, ngunit ang kanyang isip ay matatag. Sa huli, tinanggap niya ang hamon. Tatanggapin ko po ang posisyon na ito, Lolo Arturo. Gagawin ko po ang lahat upang hindi ko kayo biguin at upang maipakita sa lahat na ang kabutihan ay laging mananaig. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Arturo ang matinding kaligayaan. Alam niyang tama ang kanyang desisyon.
Si Elena ang magdadala ng pagbabago sa kumpanya at magpapakita sa lahat na ang isang probinsyana na may busilak na puso ay may kakayahang magtagumpay sa corporate world. Ang pagtanggap ni Elena sa posisyon ay hindi lamang basta pagtanggap ng isang trabaho. Ito ay pagtanggap ng isang misyon, isang responsibilidad na magdadala ng pagbabago sa buhay ng maraming tao. Upang maging handa sa kanyang bagong tungkulin, sinimulan ni Elena ang masusing pag-aaral. Hindi lang sa mga libro kundi sa mismong operasyon ng kumpanya. Kinonsultan niya si Arturo para sa mga payo at pinag-aralan ng bawat detalye ng negosyo. Nalaman niya ang mga dating pagkakamali, ang mga katiwalian at kung paano ito maiiwasan sa hinaharap. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang naging matalino, mas lalo siyang naging handa. Matanim niyang hindi ito madaling laban, ngunit determinado siyang magtagumpay. Ang kanyang pagiging probinsyana ay hindi naging hadlang, bagkos ay naging inspirasyon. Ito ang nagpatunay sa kanya na sa sipag at tiyaga, walang imposibleng pangarap. Ang kanyang paghahanda ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga empleyado na umaasa sa kanya at para sa pagbalik ng tiwala sa kumpanya. Sa kanyang unang araw bilang CEO, nagkaroon ng malaking pagpupulong si Elena sa lahat ng mga empleyado. Ipinahayag niya ang kanyang mga bagong patakaran, ang kanyang mga bagong pulisiya, at ang kanyang pangako na maging isang leader na may integridad at kabutihan. Gusto ko pong ibalik ang tiwala ninyo sa kumpanyang ito. Gusto ko pong patunayan sa inyo na ang kabutihan ay laging mananaig. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng pag-asa sa maraming empleyado, lalo na sa mga tagal na naging biktima ng katiwalian. Ang kanyang pagiging probinsyana ay naging simbolo ng kanyang pagiging matatag, ng kanyang pagiging tunay na lider. Ang unang hakbang ni Elena ay hindi lamang basta pagbabago ng patakaran, kundi pagbabago ng kultura ng kumpanya, isang pagbabago na magdadala ng tunay na pag-asa sa lahat ng mga empleyado. Dahan-dahan, nakuha ni Elena ang tiwala ng kanyang mga empleyado. Ang kanyang mga desisyon ay naging makatarungan. Ang kanyang mga patakaran ay naging patas. Ipinakita niya na hindi lang siya basta isang leader, kundi isang kaibigan, isang tagapakinig, at isang inspirasyon. Ang mga bulungan ay napalitan ng papuri. Ang mga pagdududa ay napalitan ng tiwala. Ang kumpanya ay dahan-dahang bumabangon mula sa nakaraang katiwalian at mas lalong lumakas. Ito ang nagpatunay kay Elena na ang kanyang mga pinagdadaanan ay hindi na sayang. Ang lahat ng ito ay naghanda sa kanya para sa sandaling ito, para sa pagiging isang lider na may busilak na puso. Ang kanyang pagtagumpay ay hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng mga taong naging biktima ng katiwalian at para sa pagbalik ng tiwala sa kumpanya. Sa ilalim ng pamumuno ni Elena, hindi lang ang kumpanya ang umunlad. Umunlad din ang buhay ng kanyang kapatid na si Berto. Nailipat ni Elena si Berto sa Maynila, inilagay sa isang magandang eskwelahan at ngayon ay masayang nag-aaral. Tuwing gabi, kinukwento ni Berto ang kanyang mga natutunan sa eskwelahan, ang kanyang mga bagong kaibigan at ang kanyang mga pangarap. Ang mga mata ni Elena ay puno ng luha ng kaligayahan. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang paghihirap ay nagbunga. Ang kanyang pangarap na mabigyan si Berto ng isang magandang buhay ay natupad. Ang pagngiti ni Berto ay naging inspirasyon niya upang mas magpatuloy sa pagiging isang matatag na leader. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang pamilya at para sa pagpapakita na ang pag-ibig sa pamilya ay ang pinakamalaking yaman. Sa paglipas ng panahon, dahan-dahang naghilom ang sugat sa puso ni Elena. Naintindihan niya ang mga motibo ni Arturo, ang kanyang mga pinagdaanan, at ang kanyang pagmamahal sa kanya. Hindi madali ang pagpapatawad, ngunit sa huli, pinatawad niya si Arturo. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Arturo, ang kanyang pagsisisi at ang kanyang pagmamahal sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalim ang kanilang koneksyon. Ang dating pagtataka ay napalitan ng pag-unawa, ang dating sakit ay napalitan ng pagmamahal. Ang kanilang relasyon ay naging mas matatag, mas matapat,
at mas puno ng pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay naging patunay na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para rin sa sarili, para sa paghilom ng puso at para sa pagbubukas ng pintuan sa isang bagong pagmamahalan. Isang araw, sa harap ng lahat ng mga empleyado, sa isang corporate event, lumuhod si Arturo sa harap ni Elena. Elena, sa lahat ng mga pinagdaanan natin, sa lahat ng mga pagsubok, napatunayan mo sa akin na ikaw ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Ikaw ang nagbalik ng pag-asa sa akin. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking buhay. Mahal na mahal kita, Elena. Will you marry me? Nagulat si Elena. Hindi niya inakala na mangyayari ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Sa gitna ng lahat ng ito, naintindihan niya ang lahat. Ang kanyang mga pinagdadaanan, ang kanyang mga pagsubok, ang lahat ay naghanda sa kanya para sa sandaling ito. Ang sagot niya ay isang matamis na oo. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang patunay na ang kabutihan ay laging may gantimpala at na ang pagmamahal ay laging mananaig sa lahat ng pagsubok. Ikinasal si Elena at Arturo sa isang simpleng seremonya sa probinsya sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Ang dating probinsyanang nagtitinda ng tinapay ay naging asawa ng isang mayamang CEO. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, nanatili silang simple. Si Elena bilang asawa ni Arturo ay patuloy na naging inspirasyon sa kumpanya. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang dedikasyon at ang kanyang pagiging matatag ay naging gabay sa lahat. Ang kanilang kwento ay naging isang patunay na ang pag-ibig ay hindi nababatay sa estado sa buhay, kundi sa puso ng isang tao. Si Berto na ngayon ay isang matalinong estudyante, ay naging bahagi ng kanilang pamilya at naging inspirasyon sa kanyang ate at bayaw. Ang kanilang pagsasama ay naging isang halimbawa na ang pangarap ay maaaring maging katotohanan, basta may tiyaga, sipag, at pagmamahal. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o sa kapangyarihan. Ang tunay na yaman ay nasa kabutihan ng puso, sa pagmamahal sa pamilya, at sa pagiging tapat sa iyong sarili. Si Elena, ang probinsyanang nagbigay ng tinapay, ay naging patunay na ang simpleng kabutihan ay may kakayahang baguhin ang mundo. Si Arturo, ang mayamang CEO, ay naging patunay na ang pag-ibig ay maaaring maghilom ng lahat ng sugat at na ang pagpapatawad ay ang susi sa tunay na kaligayahan. Ang kwentong ito ay isang aral na sa gitna ng lahat ng pagsubok, ang kabutihan ay laging mananaig at na ang pag-ibig ay ang pinakamalaking yaman. Huwag kailanman magpadala sa tukso ng kasakiman at laging maniwala sa kapangyarihan ng kabutihan. Sana ay naantig ang inyong puso sa kwento ni na Elena at Arturo. Kung na-inspire kayo at naramdaman ng bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento. At i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan nyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig at panonood.